Sa bawat araw, sa bawat oras, libo-libo silang namamaalam sa kanilang ama't ina. Basta ang alam ko lang, aalis siya papuntang Singapore para magtrabaho, para din daw sa amin. Pagka-college yung panganay ko, lumalaki na yung pamilya, lumalaki rin yung gastusin. Akala ko noon, kapag umalis ka papuntang ibang bansa, malaki yung sweldo mo, tapos giginaawa yung buhay namin. Gustong gusto na po ni Mama umuwi. Sa katunayan, pinadala niya po yung mga paunang gamit niya. Kaya lang din siya pinayagan ng agency niya ron. Tinakot siya ng agency na makukulong siya po, hindi na tinapos yung kontrata niya. Nagulat na lang po kami, nasa Mongolia po siya pupunta kasi sobrang layong lugar po yun. Sinabi niya na hirap na raw po siya ron. Hindi niya kasundo yung employer niya ron. 3 months siya hindi nagpadala. Hindi siya sinuseldohan daw. Kinabukasan po nung November 23, may tumawag po sa amin na Karen Cruz. Kaibigan daw po siya ni Mama doon. November 19 daw po, magkikita daw po dapat silang dalawa ni Mama. Hindi na daw po nakapunta si Mama noon kasi tumawag po yung employer kay Karen Cruz. Sa nga daw po ang pakaramdam, tapos hindi daw po makahinga si Mama hanggang sa namatay na daw po. Ang pagkamatay ng nanay mo, the reason is she commits suicide. She commits suicide. She commits suicide. Harap ako ng isang lipunan na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mamamayang lumilikha sa lahat ng yaman ng bansa. Ako po si Erma Cris Lavides, isang ordinaryong tao na nangarap na mangibang bansa. Dahil sa hirap natin dito sa Pilipinas, may pamilya ako na gusto kong tulungan. Ako po ay nakapag-abroad sa tulong ng isang nakilala kong recruiter. Marami po siyang sinabi sa akin na masasarap na salita na nakapagpaengganyo sa akin para mangahas na magpunta sa bansang Bahrain. Hanggang ngayon po, yung bahay ko nakasanla. Sinanla ko po yung kasi po mayroon pong mga kailangang dokumentong asikasuhin. Hindi ko natutubos yung bahay ko. Kasi umuwi po ako ng wala. As in, wala. Naranasan ko din po doon na hindi nila ibinigay yung sahod ko. Halos hindi niya ako pagpahingahin. So, andun po yung patulogin niya ako ng pinakamaaga ko na po sigurong patulogin ako ng 10:30 ng gabi sa kanila. Pagigisingin niya ako ng 3 AM ng umaga. Bali, 3 bahay po ang pinalilinis niya sa akin araw-araw. Bigla niya akong sinita. Sabi niya sa akin, nagsasampay ka ba sa labas ng bahay? Madam, pero alam niyo po, sinabi ko po sa inyo na sira yung machine niyo. Sabi niya, hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Umalis ka sa harapan ko, sabi niya, nakikita mo tong hawak kong kawali. Sabi niya ganun. Gusto mong iampas ko sa mukha mo to. Tapos nagulat po ko, nagsinapak niya ako. Tito, sabi niya sa akin, hindi ka na makakalabas ng buhay sa bahay na to. Sabi niya, dito ka na mamamatay. So, nung time po na yun, na sinabihan niya na ako ng ganun, isa lang pong pumasok sa isip ko, yung pamilya ko. Sabi ko, Lord, ito na po ba? Dito na po ba talaga? Hindi ko na po ba talaga makikita mga anak ko, pamilya ko? Sabi ko, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makahingi ng tulong sa pamilya ko. Ipinaghihiwalay ng pangangailangan para lamang mabuhay. Yun, pagkaalis ng tatay ko, isang buwan kaming palagayan kung ano bang magiging sistema na yun. Dahil siyempre iba na yung buhay mo nung panahong may magulang ka pa. At lalo na yung tatay, dun sa wala na. Isang taon siya ron, pag uwi niya sa Pilipinas,
hindi na ganun kaganda yung relasyon nila ng mama ko. Kasabay nun, nagkaroon na ng malaking banggaan talaga sa pagitan ng mga magulang ko. Doon na nagdesisyon yung nanay ko na humiwalay, iniwan kami. Tapos yung tatay ko sa ibang bansa, nagkaroon siya ng bagong pamilya. Yung mama ko, malis na, hindi na kami inalala, parang sumama na sa ibang lalaki. Naghanap na ng ibang asawa. Yung tatay ko, nagpapadala pero limitado dahil may bagong pamilya. Ang epekto, yung panganay namin, na-stop na siya ng college, first year college din. Pagka yun, wala nang gumagabay sa ate ko, mga panahong yun. Kung kanino na lang siya sumasama. Yun, dumating sa pagkakataon na yung ate ko nabuntis ng maaga sa edad na 17 anyos. Hindi alam kung paano ba dahil wala nga yung nanay ko, wala rin yung tatay ko. Kami dalawa ng kapatid kong isa, yung papangalawa. Yun naman dahil nga wala nang gumagabay, nagkaroon na siya ng problema sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung babae ba talaga siya o lalaki. Sa depresyon, sa kahirapan na dinaranas, hindi niya alam kung paano ako naman bilang yung mga panahon na yun na nagrebelde ako. Natuto ko magnakaw, mag-inom, magyosi. Tapos nambubugbog kami ng mga kabataan na hindi naman namin kilala. Di syempre, alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kasalanan yun. Dahil nga yung sa kahirapan, dun sa problema kinaharap ng pamilya namin. Yun, pagkalipas ng mga panahon, dun na ako nakilala ng migrante. 2 taon na akong patuloy na kumikilos para, siyempre, dahil nauunawaan ko yung mga problema rin ng ibang kabataan. Gusto kong tulungan mga kabataan na kaysa ubusin nila yung panahon, sayangin nila yung panahon nila dun sa mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa kanila. Di tulungan na sila na imulat, no? Tapos alamin nila yung karapatan, ilaban nila yung karapatan nila, tapos yung pangangailangan. Siyempre, hindi naman porket mag-a-abroad, meaning nun maganda yung ng buhay. Meaning nun na nahihirapan na yung isang pamilya. Sa isang paglalakbay na di natitiyak kung anong naghihintay na bukas. Sa mga panahon po ngayon, makikita po natin yung igting ng labor export policy ng gobyerno ni Aquino. Araw-araw ho, ang lumalabas ng bansa ay halos 5,000. Sa ngayon po, 7,000 katao, mahigit kumulang, ang nakakulong sa iba't ibang panig ng mundo. 125 po sa kanila ay may kaparusahan na kamatayan. 8 hanggang 10 katao, 8 hanggang 10 manggagawang Pilipino ang umuuwi na dito ng walang buhay. Makikita po natin, dahil sa walang disenteng trabaho dito, walang nakabubuhay na sahod, pwerasahan talaga yung mga tao na lumabas ng bansa. Sa lahat ng problemang ito, isa lang naman ang nakikita ng Migrante International, nakasagutan sa kahirapan ng bansa at sa pagtugon sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipinong manggagawa. Yung paggagawa ng sariling industriya, isang national industrialization, isang genuine agrarian reform. Singipit ng yakap ng bawat isa ang pangangailangang mabuhay. Lungkot at sakit sa puso't isip, iiwan at babaunin sa paglisan.